beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Mei Chang Ame from Japan. Kabayan, Taurus, this reading is for you. August 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2024. Maraming salamat muna sa akamong subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Maraming salamat din sa nakatapa ng puso niyo mga comment syempre. At sa mga nagpa-personal reading, salamat din. Kung gusto po na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details po isa sa baba po ng video na ito. This is a general reading, Kabayan, Taurus. Kuhanin mo lang ang sa'yo at itapon ang hindi naman para sa iyo. Maaring vice versa, maaring energy mo, energy ng person mo, o energy ng malapit sa puso mo. Maaring nangyayari or mangyayari pa lang. Use your own intuition, lawakan natin ang ating isipan. Okay, so nakikita ko sa'yo dito, yan, may mga loyal person daw ako nakita or maybe ang iba sa inyo, marami sa inyo is a loyal person, no? May taong nagmamahal sa inyo? Ibig sabihin, may tao kang minamahal? Yun nakita ko dito. Mayroon kang, may admirer no? May admirer, may crush, infatuation, parang ano ba yung ate? Yung gano'n na nakita ko, siguro yung iba sa inyo is in love, no? Sa nakita ko dito. Siguro handun yung party ng buhay nyo na mayroong happiness ako nakikita dito eh. There's a happiness. May happiness na nararamdaman. And then, may tao or maybe friendship ako na nakita na there's a trustworthy person, maybe friend, new love, or may tao na sumusuporta, sinusuportahan mo, or tao na sumusunod sa'yo. Yan, baka anak mo, ganyan. Baka may iba sa inyo, may alaga, no? Anak ko, may alagang hayop, yan, nakita ko dito. And then, sa nakikita ko rin sa iba sa inyo, yan, may mga romance, or may mga, yan nga, pagmamahal ako na nakikita sa inyo, no? Na, ano ba to? Baka pinagbibigay na sa inyo na pagmamahal, crush, o may nagpapatibok na ng puso nyo, mga ganun. Ang nakita ko sa iba, maybe you are happy. Makakaramdam ko ng happiness. Actually, sa iba, makakaramdam ng happiness. Nakakaramdam or makakaramdam kayo ng happiness sa iba. Ang nakikita ko dito. And sa iba naman din, nakikita ko rin na may mga changes talaga ako na nakita. May mga movements sa iba, no? Kumbaga, there's a new beginning. Maybe there's a new beginning of love. Or there's a new beginning na mas mahal nyo na yung sarili nyo, ganyan. Or there's a new beginning na nagtatrust ka na sa sarili mo, nagtatrust ka na sa inner process ni universe, mga ganun. Ang nakikita ko rin dito, kung ano mang new beginning, may new beginning sa buhay mo actually. And then nakita ko, nagkakaroon na ng transformation and transitions in life. Yan. May movement at kumbaga may mga changes na nagaganap sa buhay mo, no? Sa nakto. Anak, kinukuha mo na naman niya, hindi maghahabulan na naman tayo dyan. Akang yo. Hey, Taurus. Pag hindi ito nag-fit sa inyo, huwag nyo lang pong ipilit, ha? Kasi marami talaga kayong energy sa mundong ito. Kaya hindi ito lahat is mag-fit sa inyo. Kaya mo ba yun? Ang laki-laki niyan, anak! Ang bigat niya, nabuhat niya. Nakaloka. Okay. May makikita, no? Siguro merong either malapit sa puso mo, or may date, or may makikita na malapit sa puso. May bonding ako nakita. May union na, no? May togetherness ako nakikita sa iba. Ang hindi ko lang alam, yung iba sa inyo siguro, you're struggling for something. May struggle ako nakikita sa iba. Siguro may mga struggle in life na pinagdadaanan yung iba, no? Sa nakita ko sa iyo dito, yes, makakaramdam ka rin ng excitement. Yan, nakakaramdam ka na ng exciting part ng buhay mo dahil sa tao na nakakausap mo, ganyan, or
tao na maaring ma-meet mo or na-meet mo. Yan nakita ko dito, no? Iba sa inyo, nag-aaral ba kayo? Alam nyo, may tao dito na makikipag-communicate nga sa inyo. Meron talaga. Meron. Hindi ko lang alam kung iba sa inyo is nagiging mainitin na ulo. No? O minsan siguro may mga parte kayo ng buhay niyo na mainit ang ulo nyo. Siguro sa pagod, ganyan. May mga pinag-aaralan na daw kayo na situation, na mga opportunity or transformations in life sa iba. Pero ang nakikita ko dito, nagkakaroon ka ng disappointment. Or maari may kinakausap ka or may kinausap ka na nagkaroon ka ng disappointment dito. Kumbaga, sa iba siguro hindi siya disappointment. Siguro makakaramdam ka raw ng sadness, lungkot. Maaring meron kang maaring hindi kayo magkakasundo na kasama mo sa trabaho, ng karelasyon mo, ng kapatid mo, ganyan. O kaya ng malapit sa puso mo, ganyan. O kaya magkakaroon ka ng mga depression, baka dumadaan sa inyo, iba sa inyo depression. O kaya may mga pinagdadaanan kayo na you feel separate sa ibang tao, o kaya there's a separation nga na naganap, maaaring sa iba. May hurt, actually may hurt. May mga hindi na pagkasunduan sa iba, may mga unhappiness, no, na mararamdaman o nararamdaman. Ganyan. Iba dito trauma, no. May nakakita ko dito na siguro nagkakaroon sa iba sa inyo ng disappointment when it comes to ano tawag dito? Yung tatahakin na landas. Yun na nakikita ko. Siguro sa iba ganun. No? Kung ano man disappointment niya, kung ano man yung lungkot na yan, yun nakita ko sa iba. Siguro, may mga pinaprocess kayo o pinag-aaralan, ina-analyze, ina-strategize na situation to recover from the pain na situation na nararanasan nyo or mararanasan nyo. Yun na nakita ko. Kasi na iba dito feeling hopeless ang nakita ko. No? Maybe someone lost, maaaring may nawala, ganyan. May mga emotional pain kasi ako. Sa iba dito, na may intense. Yan. O kaya, andito ka na sa situation mo na you learn from the experience after the hurt or the pain na pinagdaanan mo sa buhay mo. Yun na nakita ko. Tingnan natin. Ano po to? Oh. Ano to? Iba? Naloko kayo sa pera? May tao ba na tinulungan nyo tapos inakala nyo na yun? Or there's an achievement na kayong ginawa pero hindi siya, nag-fail siya. Hindi nyo siya na-achieve. Kaya ang nakita ko sa inyo ngayon dito, siguro pinag-aralan nyo yung bagay-bagay, ba't nangyari, anong nangyari, ba't ganun. O kaya, ang nakita ko dito, kasi may nag-fail eh. Yung akala mo siguro, magiging okay itong sitwasyon to, pero nag-fail siya. Hindi siya na-achieve. Na-lack of achievement siya actually. Maaring may nawalan ng pera, no? O baka mayroon kayong inimbest na isang sitwasyon, relasyon man yan, o kaperahan man yan, pero hindi nyo na-achieve, nag-fail, maaring ganun. Nakita ko rin dito na maaring may mga tinulungan ka o kaya, ano matawag dito? O kaya sinuportahan mo pero hindi siya supportive sa'yo. Yun na nakita ko. Sa iba naman banda, meron kayo mga sinubukan sa buhay nyo o hindi yung
sumugal kayo sa hamon ng buhay. Ang nakita ko to. Pero, itong pagsugal nyo sa hamon ng buhay na to, kung ano man sitwasyon to, trabaho, love life, or ano man yan, no? Ang nakita ko dito, hindi siya na-achieve. Kasi nakita ko dito, na-stuck ka, na-trap ka dito sa painful na sitwasyon na to. Yun ang nakita ko. Sa iba. Kaya, hindi ko alam, pero nagkakaroon ka ng negativity. I hope walang nagkasakit, ano? Ang nakita ko kasi ito, may nagkasakit, may na-confine, may paralyzed, or meron tao dito na dumadaan siya sa, hindi ko alam kung may naoperahan sa mata, because so lumalabo ang mata. Ayan, may lumalabo ang mata o naoperahan siya na related ang face. Ganyan, nakita ko ganyan. Hindi ko alam kung ikaw or malapit to sa puso mo na tinutulungan mo maybe, no? Sa nakita ko dito. Baka kapatid mo, ganyan. No? Tingnan nga natin. Kung ano man to sitwasyon na to. Tingnan natin. Nagkakaroon ka rin daw ng frustration, yung iba sa inyo. Self-imprisonment, ganyan. Negative thought, ganyan, nakita ko. Anak, ayan ka na naman. Sabi dito, wag ka lang daw susuko sa hamon ng buhay. You need to keep fighting. No, wag ka mawawala ng pag-asa, sinasabi dito, kasi sinasabi naman dito na you are the survivor person. May mga tao na willing silang suportahan, they give love and support sa'yo, sa nakita ko dito, no. May bigla makikipag-communicate sa iyo, o may communication na darating sa either your friend, kapamilya, kapatid, yan nakita ko. Nagaano yung tenga ko. Salamat po. Talaga may nangyari no dito, no. Nagkaroon kasi dito ng deep wound eh. Hindi ko alam kung ikaw o yung tao, may taong tinutulungan ka na in a pain situation, ganyan. Or you are concerned dito sa tao na to. Baka ikaw yun, di ba? Basta vice versa tayo. Andito na yung nakikita ko sa'yo na malakas na yung loob mo eh, no? Andito na yung tibay ng loob, katatagan, tiwala. Kaso, may mga gusto kang gawin na pinag-aaralan mo sa buhay mo, pero kinikip mo lang siya sa'yo eh. Hindi pa siya namumove or you still keeping. May mga gusto ka nang mangyari to ship eh. Sa nakita ko sa'yo eh. Nyak? Ano to? You're manifesting for a transformation. Ako nakikita, siguro, pinag-aaralan mo siguro itong mga bagay-bagay na to. Tsaka it's time to decide, sa nakita ko dito. Siguro meron kang karelasyon. Yung iba sa inyo, may karelasyon kayo na magkaiba kayo ng lahi. Yung nakita ko, no? May magkaiba ang lahi dito. Someone is spying. Kuhanin ko to. Yung manifesting happiness no? Pareho siya, 9 of Pentacles. Ibig sabihin, may mga activity daw kayo nagagawin. Alam nyo, may parating na opportunity sa inyo. Oo, may parating na opportunity na dapat mo daw, may mga manifestation ako na nakikita na darating sa iyo. If you manifest na ikasisiya mo, darating daw to.
If you manifesting for a recovery, for a healing, yes, darating ito. Sa nakita ko dito. Parang may tinatago kayo. Or meron kayong kinikim-kim. Yun ang nakikita ko sa iba. Three of Swords. Wala, alayo naman ang narating itong card na to. Dali nga guys. Dali lang nga kabayan ha. May nakita akong ano eh. Anak ko, kung saan nagpupo. Bakit po? Ay, may third party sa iba, no? Nagkakaroon ka ng options in life. Mag-focus ka sa sarili mo muna. Siguro it's time to structure o iangat mo muna yung sarili mo. No? It's time to growth muna when it comes to yourself and create. Sa nakita ko dito. Yan nakita ko. You need to grow and create yourself. Tsaka, andito ka kasi sa sitwasyon mo na ano eh. Kailangan mo kasi, yes, yung manifesting pagbabago. Kailangan mo mag-renew in your life. Sa sarili mo, ganyan. I-renew mo yung sarili mo. Andito ka sa sitwasyon na nahihirapan kang mag-decide sa buhay mo. Hindi undecided ka, nagkakaroon sa'yo ng mga delay when it comes to crossing road. Sa nakita ko sa'yo. Kumbaga, handun yung may mga unfinished business pa talaga. Kaya pala dito ka, you're still in a pain situation kasi may mga unfinished business ako nakikita sa'yo. Andun yung part na parang kailangan tapusin muna, ganyan. Maybe, may bilala ka na rin tao sa buhay mo, sa nakita ko dito. Okay. Nagkaroon ng third party sa iba, no? Nagkaroon ng mga pagsisinungaling, no? Either sa pera, family, karelasyon. Maring isa doon is nagkaroon ng karelasyon na iba, yung nakita ko. Tingnan natin. Dahil dito ka sa part ng buhay mo na nagkaroon ka ng mental trap, As in, sa ngayon, wala ka pang mapuntahan kasi hindi ko nakita yung decisions in life. Yan, kumbaga, doon na kailangan mo daw i-face itong takot na to, kung ano man ito sa buhay mo. Kailangan, anak, kanino pa pinupupo si mami Ano ba yun? Alam mo yung mga anak ko, dadapo lang sila sa akin para lang i-bless ako ng kanilang mga pupo. Meron ka pang mga pasanin na bigatin sa sarili mo, no? Sa nakita ko sa dito. Nandito pa yung mga bigat na pasanin sa iyo. Wala, hindi ko pa nakikita. I hope magbago, no? I hope talaga na ma-release mo itong mga bigat na to sa nakita ko. Sa ngayon, you are focusing dun sa sitwasyon na in a pain, no? Sa nakita ko dito. Talaga nagkakaroon ng delay dito. Hindi pa nakakapag-work. Minsan, iba sa inyo talaga may tension na hindi pa na-resolve. Iba sa inyo, nagsisinungaling na kayo sa sarili nyo. You're hiding something. I don't know kung ano yun, pero you're hiding something. May mga inaalala ka, may worried ka. Hindi ko alam kung nagkakaroon ka ng nightmare, anxiety, depression, stress. Tapos, nakapokus kasi ikaw sa pain sa nakaraan din, sa iba. Tsaka, may mga inaalala ka. Alam mo, may liar, dishonest person dito. May sneaky person ingat. Kasi siguro, dahil dito sa sneaky person na to, dahil siguro, yun yung may nangloko siguro sa'yo, no? Sa nakita ko dito. Ano po yun, anak ko? Ikaw talaga? Kung ano-ano kinukuha mo na card ni mami, ha? Tapos hahanapin ni mami yun. Ikaw talaga? Iba sa inyo may insomnia? O may migraine? Masakit ba ulo nyo? May mga dumadaan sa law, no? Siguro law of the family related, money related, house related,
mga pamana, ganyan ang nakita ko dito. Meron daw ako nakita na may mga dreams ka sa buhay mo na gusto mo i-fulfill pero nag-shattered. Kumaga, there's a failure happening sa buhay mo, sa nakita ko dito. And then, kumbaga, may mga sitwasyon ako na nakikita na you still stuck, na hindi ka makapokus. Yan. Sa nakita ko dito. Siguro because of the hurt, ang nakita ko dito, kaya hindi ka makapokus at makamove on, makamove forward sa nakita ko dito. Nagkakaroon ng dissatisfaction, no? Sa buhay mo ngayon sa nakikita ko dito. Ang nakita ko ito, siguro more on focus to yourself, focus ka sa sarili mo muna, no? More on self-care ang nakikita ko dito. You need to value. Kailangan mo i-value yung sarili mo, no? Kasi you are worthy, no? Wag mong, kung ano may mga sitwasyon na kailangan mo i-release mo. Pahalagahan mo yung sarili mo. Make a new beginning, leap of faith. Kailangan mong lumaya, no? Diyan sa sitwasyon na yan. Kailangan mo ding alagaan ang sarili mo. You need to think the future, no? And sinasabi rin dito, you need to save money and you need to control ito, no? Sa nakita ko. I-release, i-let go, i-leave behind mo na ang mga dapat na alisin o i-leave behind na nakakapagpapabigat sa'yo. Kung may mga situation ako na nakita na nag-failure o hindi mo na nagkaroon ng mga dissatisfaction sa iba, di try again, di ba? Yan, ang nakita ko dito. Siguro ka may process na nagaganap sa inyo, sa iba sa inyo, kaya siguro hindi ko pa nakita yung movement. Kasi nakikita ko yung stress saka sadness dito. Hindi ko alam kung sino yung tao na mahilig sa material. May tao dito na materialistic. Kaya ang nakikita ko ito, bigay ka naman ng bigay. Or maybe nagbibigay ka ng gift sa kanya, tulong, ganyan. O nakikita ko kasi yung paglabas ng pera. No? Ingat lang din, baka biglang mawala yan sa'yo. Isipin mo rin yung future mo, no? Isipin mo rin yung sarili mo at yung kinabukasan mo in the future. No? Arigatou namaste, God bless.